Good morning everyone! This is Jonathan Urbuda and you're watching I Love Tansyong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Just click the subscribe button at yung bell notification na katabi nito para pag nag-subscribe ka, manonotify ka moving forward sa mga upcoming uploads ko, especially mga video na tulad nito. If you are using some social media like Twitter, Facebook, and Instagram, follow me. It's at I Love Tansyong and let's keep in touch. And do not forget to visit my blog. It's www.ilovetansyong.com. Thank you so much guys kasi talagang nagde-demand kayo ng mga micro-living tips, house rate, basta anything na content ko, video content na related sa micro-living, talagang pinapanood nyo at nag-fluctuate talaga ang mga viewership at engagement ng mga ganong video. And so today, another video. Hindi ako mag-house rate ngayon kasi hindi pa ako nakapag-edit ng house rate video, but keep subscribing guys kasi marami pa ako mga micro-living tips at mga videos na related na tulad nito ang i-upload ko moving forward. So subscribe kayo. So ngayon, excited ako kasi experience ko talaga ngayon guys. Na-experience ko ngayon. Isi-share ko sa inyo ngayon ang tips with related sa kuryente naman. So, I'm pretty sure na napanood niyo na yung mga tips para makatipid, diba, ng kuryente sa previous vlogs ko. I-post ko yung link sa description down below para mapanood niyo yun. Pero ngayon kasi related sa kuryente to. Ako kasi alam niyo yun guys na lately kasi yung Meralco ngayon meron ng option na prepaid load. So, parang load siya na babayad ka muna bago mo magagamit yung amount na ni-load mo. For example, kasi ang nakukonsume ko talagang kuryente talaga kasi pag nag-aircon ako, nung aircon pa lang yung gamit ko, 60 pesos per day talaga siya. 12 hours yata siyang nakabukas, lakas or mahina. Parehas lang yung price na nababawas dun sa niloload ko araw-araw, so 60 pesos. Pero, nagdagdag ako ng ilaw dito sa taas. Ayan, ilaw sa CR, so hindi lang man yan aabot ng piso or piso sa isang araw siguro. Tapos meron dito, yan lang yung ilaw ko sa taas. Yan, so hindi rin siya aabot ng piso at hindi rin naman ako talaga nag 24 hours na naka-on yung ilaw kasi pumapasok naman ako, natutulog naman ako uwian. So yun lang, weekend lang ako maraming malakas kumain ng kuryente. And then I have my lamp here na yung in-unbox ko sa previous vlog ko. So description down below yung link para mapanood nyo to. So ito 24 hours to siya pero mahina lang yun naman yan. Pero 24 hours yung nakabukas kasi pag hindi ko binuksan to, talaga namang matutunaw talaga siya. Tunaw na tunaw talagang nagmo-moist tapos natutunaw. So yan yung bukas. So yung TV ko naman na minsan nakakatulugan ko kaya talagang yan yung kumakain ng kuryente tsaka yung laptop at yung rice cooker ko at saka yung microwave. Ayan, yung microwave ko guys and yung ito. So malakas talaga yung microwave, aircon, tsaka rice cooker. Tapos ito kasi umalis ako ng Bohol guys and then kapatay lahat ng mga gamit ko dito. Iniwan ko lang na bukas yung ref ko. Eto, at since preload nga siya, prepaid prepaid kuryente. So, mano-notify ako every alas 8 ng umaga kung magkano na lang ang natitira sa load ko. And then, since patay lahat ng ilaw ko, lahat ng gamit ko patay except sa ref ko, so nami-measure ko kung ilan yung konsumo niya sa araw-araw. So, yung difference nung nakarang araw at saka ngayon. So, 4 pesos lang talaga ang konsumo ng ref ko. Kapag hindi parang bukas ng bukas, yun yung konsumo 4 pesos. Since pag nandito ako, bukas sara kasi inom ng tubig or kung ano man yung kukunin mo doon. So kaya siguro nag-i-increase kasi nga malakas sa kumain ng kuryente talaga guys kapag bukas sara ka ng ref. So since 24 hours na nakasara siya kasi nga wala nga ako dito, so ang konsumo lang niya is 4 pesos. Pero pag naka-on lahat to ng 24 hours, pumapatak siya ng 110 per day ang nababawas sa kuryente load ko. So iyon. So ang nilo-load ko every cut-off, kasi nga sahod ko is cut-off katapusan. Minsan sa isang cut-off nag-load ako ng 1.5 and then the other one is 2,000. So parang papatak siya ng 3.5. So sobra pa yan. Pero talagang kailangan ko kasi nga ayoko nang siyempre naubusan ka, petsa di peligro, tapos hindi ka pa nakapag-load ng kuryente, na brown out ka, so walang magre-rescue sa'yo. Ang init pag hindi naka-on ng aircon. So ang ginagawa kasi nung iba na mga homeowners or unit owners dito, nagsaksak sila ng converter
converter dito na timer na kapag umabot na ng 3 hours na mamatay yung aircon, tapos kinoconnect nila sa electric fan, matik mag-on yung electric fan, parang may converter. Ganon yung ginagawa nila. Parang 700 pesos lang yun pag nabibili sa parang saksakan lang siya, ganon. So 700 mo lang siya mabibili sa mga handyman or any parang Home Depot, mga ganon. Pero hindi na ako kasi ayaw ko rin ng electric fan kasi sa apartment ko dati talagang buong buhay ko electric fan. Hindi naman ako nakatira dati sa aircon talaga. So ngayon, ini-indulge ko muna talaga yung aircon. 60 pesos per day yung konsumo niyan. At yun din yung sabi sa akin ng property management kasi tinest na nila yan. 60 pesos yung parang 24 hours yata yan bukas or 12 hours, parang ganun. Pero basta 60 pesos daw talagang konsumo araw-araw nung aircon na yan. Itodo mo man or hinaan, basta ganun lang talaga. So parang malaki din siya, 60 pesos times 10. So parang pag 10 araw mo siya, parang 600, tama ba? O yun, parang 600 pesos din ang makakain agad. Pero ang total na nakukonsumo ko na kuryente every month is parang 3,000, ganun, 3,200, 500, ganun. Kapag sobrang gamit na gamit ko talaga kapag nagsasahing ako, ganun lang naman. Tapos, hindi pa naman kasi ako nagpakabit ng guys. Hindi pa ako nagpakabit ng yan yung outlet dyan. Hindi pa ako nagpakabit ng heater. So, magtsatsaga ako kapag sobrang lamig, talagang nagmumuni-muni pa ako guys bago mo buksan yung shower kasi sobrang lamig, bang gising, bukas yung aircon, tapos late ka na sa trabaho mo, tapos gusto mong maligo agad. Minsan nanginginig ka, kailangan nalilate ako kasi nagmumuni-muni ka muna ng 5 minutes bago talagang basain yung sarili mo. Minsan inuuna ko yung paa, parang ganun. So, hindi pa ako nagpakabit ng heater ngayon kasi nga wala pang pera kasi magkano heater? 8,000 yata. Tsaka gusto ko kasi pakabit ako ng heater dito, bukod sa heater, yung combine na talaga na merong ganito at saka yung rain shower, yung parang square sa taas na parang social naman kahit papano. Para pag hindi na ako upgrade ng upgrade, gusto ko yung pinakamahal na para todo na naka-attach dyan, hindi yung upgrade ng upgrade. Ayoko kasi ng ganun eh. Gusto ko yung kaya mong pag-ipunan yung pinakamahal, yun na lang, kaysa naman gastos ka ng gastos, upgrade ng upgrade, diba? So, yun din yung tip na itodo nyo na kaysa upgrade ng upgrade, eh, mapapamahal ka palalo. Pag-ipunan na lang. So, yun pinag-ipunan ko, patagal pa ng 13-month pay, diba? So, yun yung unahin ko or kaya lutuan. Pinagpipilian ko pa kung ano yung must magagamit ko. Paligo ba or yung lutuan? Kasi hindi naman ako masyadong nagluluto or not unless may mga bisita gusto nila magluto, unahin ko. Hindi naman ako araw-araw may bisita pero araw-araw akong naliligo. So, pinapriority ko kung ano yung unahin ko. Ngayon, without further ado, ang layo na ng topic na sinare ko na sa inyo yung mga about kuryente. So, moving forward, in addition dito sa kuryente, lately, ito kasi yung outlet, nagulat ako 2 days ago, pagpasok ko dito, galing akong trabaho, inon ko yung microwave na nakalagay dito. Kasi itong microwave na to, dapat dito siya dati. Since pag kinuha ko kasi yung sabaw or anong initin ko, ang taas ng microwave, baka matapon pa saan. Kaya nilipat ko siya dito sa baba. Kasi saan ka ba nakakita ng microwave na nasa taas? Or kung nasa taas man, hindi masyadong hirap na hirap kapag kumuha ng sabaw na ininit. Kasi baka matapon sa'yo, kumukulo pa yun sa sobrang init. So kaya ko siya nilipat dito. So ito kasi, merong saksyakan siya dyan sa loob. Then yung pinakita ko din sa previous vlog ko, para sa ref lang talaga siya. So ito nangyari last 2 days ago, guys. Gulat na gulat ako. Pasok ko, inon ko yung naka-on kasi ng 24 hours yung yung ref ko kasi 4 pesos nga lang naman, diba, sabi ko. Tapos nag-init ako ng tinapay yata or ano ba yung ininit ko that time, kanin yata. Tapos inon ko, biglang nag-brown out, para pinaka-on lahat ng gamit ko, biglang nag-brown out. Namatay yung microwave, tapos biglang may pumitik. Tapos kasi ganito kasi guys, pag nasa condo living ka or kahit saang bahay ka, urban zone, for safety, merong tinatawag na ganito, breaker, electric breaker, ba tawag electric breaker? Baka breaker ang alam ko nito eh. Tapos, ito kasi pag may ground or parang basta yung kung anong purpose ng breaker. Alam ko kasi dati sa probinsya, pag may kidlat, nag-o-off automatic yung breaker, parang ganon, or di kaya grounded, or di kaya may something na pumutok na, basta may something na mali doon sa current, automatic mamamatay ito para mapigilan yung sunog or anuman yung mga aksidente. So ito na nga, pag on ko, ayaw, Diyos ko, nagluluto, kumukulo-kulo na yung something or ano yung sinaksak ko doon, namatay. So sabi ko, hindi, alam ko kasi kung saan yung ito, meron kasi mga switches dito, kung para sa main ba, para sa convenience outlet, sa heater, sa aircon, merong mga ganyan-ganyan dito, guys. Ayun, ipapakita ko lang sa inyo, ha. Sa ref. Ayan, no. Tapos, angat ako ng angat, bumababa siya. Sabi ko na, tapos, umaangat siya, inaangat ko. Pag inon ko naman yung yung microwave, bumababa na naman. Tapos, parang, sabi ko,
Kaya naman, alas 7, hindi pa naman yun bukas yung property management dito para magpatulong sana ako. So, inantay ko. Ngayon na lang ako nagpunta sa baba kasi okay na rin naman. So, tinanong ko kung bakit bumababa yung NTS. Ganito pala guys, ang tip para sa inyo, no? Sa mga breaker or di kaya mga hindi aware. Ako kasi hindi naman ako aware. So, kaya ko i-share sa inyo. Ito kasi guys, itong breaker, meron kasi siyang mga outlet dito, di ba? May mga outlet or para sa ilaw, para sa ref, mga ano. Depende kung ano yung isasaksak. May para sa TV, para sa aircon, para sa microwave, may mga ganun-ganun siya, guys. Since nilipat ko, di ba? Since nilipat ko, kasi may saksakan dito sa taas, di ba guys, para sa microwave. Since nilipat ko yung microwave sa baba, kaya doon ko na sinaksak. So, yung saksakan na dalawa, kumuha ako ng extension para dalawa na, para sa ref, at saka para dito. Ngayon ko lang nalaman na magkaiba pala ang wattage, or amperes pala ang tawag. Kasi, ang amperes, tingnan nyo guys ha, MTS, ito yung para sa ref. Since dito ko sinaksak, makikita mo, C6, ibig sabihin yung ampere niya ay 6 lang, di ba? Ayan guys, pag nakita nyo guys, yan yung C6 yung MTS, C6, ibig sabihin, 6 yung amperes niya. And then the rest matataas na. Tapos, eto, tingnan mo. Ito yung para sa, ang matataas niya, no? Tingnan mo. So, ayan. Magkaiba, C6 kasi siya. Ito naman yung black, ito yung para pag nag-brown out, ito yung iangat mo. Mababa lang yung ampere niya kasi kung brown out na, di ba? Tapos ito para lang sa ref, mas mababa kasi mas mababa daw yung amperes nung ref. Since nilipat ko, hindi na kaya nung outlet. Kaya sa sobrang lakas niyang kumaano kuryente, hindi na kaya biglang bumababa. Kaya angat ako ng angat. Bakit parang hindi bumababa? Kaya bad trip ko, sabi akala ko sira or something similar. Nung bumaba ako, in-explain. So, sinare ko lang sa inyo guys na each outlet meron talagang gamit. Lalo na kapag yung condo mo naka-pre na, talagang, alam mo yun, yung lilipat ka na lang tapos lahat provided na. Anong tawag doon? Yung anong tawag doon? Yung parang nandyan na, naka-attach na lahat. Pre-selling. Comment down below guys kung anong tawag doon. Yung parang kompleto. Fully furnished pala ang tawag doon. Kaya pag fully furnished na guys, tingnan nyo yung mga outlet kasi nga, depende sa gamit ng appliances yun. Tulad ng ginawa ko, mali pala yun. Nilipat ko ang microwave sa baba kasi ayaw ko ng microwave na sa taas. Ewan ko ba kung bakit ganito din ginawa nila. Wala namang microwave na nasa taas. Ang hirap. Pag nag-init ako ng munggo, talagang pagpuno yung ang hirap. Talagang baka matapon sa'yo, di ba? Hindi siya convenience at saka hindi siya safe. Bakit nasa taas? Kaya ko siya nilipat sa baba. Which is hindi naman po appropriate yung outlet para sa baba na tinabi ko sa ref. Kasi para sa ref lang talaga yun. Merong para talaga sa tamang appliances, ang tamang outlet. So yun lang, shinare ko lang sa inyo guys kung baka kasi magtaka kayo kung bakit biglang namamatay yung outlet or kung yun pala ang reason guys. So thank you so much for watching guys. Sana marami kayong natutunan itong random na video na ginawa ko, and if you like this video, give a massive thumbs up and subscribe. Do not forget to subscribe kasi nga mas maganda pag nag-subscribe ka kasi marami pa akong mga videos na gagawin tulad nito about micro living in the urban zone, kung paano ka makatipid or paano ka mamuhay na mas maganda kaysa doon sa malaking bahay, di ba? So, thank you so much guys. This has been Jonathan Norbura saying keep smiling because life is worth celebrating. If you have a lot of questions, comment down below. Bye!